Ang kwento ay nagsisimula sa isang lalaking nagngangalang Will na dumating sa Espanya kasama ang kanyang pamilya para sa isang pinakahihintay na bakasyon. Tunay siyang nasasabik na sa wakas ay magkakasama na sila. Doon ay mainit siyang binati ng kanyang ama na si Martin at ang dalawa ay tumungo sa villa. Habang nasa daan ay tumunog ang telepono ni Will at ito ay tawag mula sa trabaho, kaya naman maayos siyang humiling ng maikling sandali para sagutin ito. Madalas na hindi ikinatutuwa ng kanyang ama ang pagkakaroon niya ng tawag mula sa trabaho. Pagdating nila sa bahay ay masaya siyang binati ng kanyang ina na si Lori, ng kanyang nakababatang kapatid na si Josh, at ng kasintahan nito na si Dara. Nagagalak ang buong pamilya at inaabangan nila ang isang espesyal na hapunan na magkakasama. Pagkaupo pa lang nila sa mesa ay agad na ginunita ni Will at Josh ang kanilang kabataan, kung paano sila lumipat ng tirahan dahil sa trabaho ng kanilang ama. Labis ang tuwa ni Lori nang makitang muling nagkaisa ang kanyang pamilya, at mas lalong naging maganang sitwasyon nang magkwento si Josh ng nakakatawa mula sa nakaraan ni Will na naging dahilan ng pagtawa ng lahat. Ngunit ang masayang sandali ay biglang natigil nang makatanggap si Will ng isang nakakabahalang tawag sa telepono. Naging seryoso ang mukha ni Will at naramdaman ng lahat ng nakapaligid sa kanya ang pagbabago. Sa huli ay sinabi niya sa kanyang pamilya ang katotohanan na nalugi na ang kanyang kumpanya. Natahimik ang pamilya at naglaho ang saya kanina, napalitan ng mabigat na pakiramdam. Kinabukasan ay naglakbay ang pamilya gamit ang isang yate, ngunit hindi mapigilan ni Will na tumingin sa kanyang telepono. Kahit na tumutulong sa pagmamaneho, ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Sa mismong sandaling yun ay may isang mabilis na bangkang demotor ang mapanganib na lumapit. Dahil sa atensyon ni Will sa kanyang telepono, hindi niya napansin ang panganib, na aksidente ang kasintahan ng kanyang kapatid na si Dara. Sa gitna ng kaguluhan ay muling tumunog ang telepono ni Will, at sa pagkakataong ito ay hindi na nag-atubili si Martin dahil kinuha niya ang telepono ni Will at itinapon diretso sa dagat. Dito ay sumabog ang tensyon at sila ay nagtalo, dahil sa puot ay biglaang nagdesisyon si Will. Sumisid siya sa tubig at lumangoy papunta sa pampang, pagdating doon ay huminto siya sa isang drugstore para bumili ng antiseptic para sa sugat ni Dara. Pagbalik sa ibabaw ng tubig ay hindi mapakali si Martin, muling dumaan ang parehong bangkang demotor na nagpapalakas sa kanyang hinala. Maya-maya ay bumalik si Will sa dalampasigan, ngunit wala na ang kanyang pamilya. Nagsimula siyang matakot kaya humingi siya ng tulong sa mga tao sa malapit, ngunit mabilis ang mga itong nagsalita ng Espanyol at wala siyang maintindihan. Sumunod ay lumapit siya sa isang grupo ng mga kabataang lalaki na nasa tubig, ngunit ang kanilang mga boses ay natatabunan ng malakas na hampas ng mga alon. Nagsimula siyang mabahala dahil naisip na umalis ba ang kanyang pamilya nang wala siya. Naglakad siya sa baybayin para sa mas magandang tanawin, at sa mahinang liwanag ng buwan ay nakita niya ang kanilang yate na inaanod sa tubig. Nang sumakay siya ay nanlumo ang kanyang puso, walang kuryente ang yate at wala na ang kanyang pamilya. Dahil sa desperasyon ay nagmamadaling pumunta si Will sa lokal na istasyon ng pulisya. Sa loob ay abala ang mga opisyal sa paglalaro ng baraha at halos hindi siya pinapansin. Ang kanilang kawalang bahala ay lalo lamang nagpatindi sa kanyang galit, ngunit kalaunan ay nagawa niyang makausap ang kapitan ng istasyon. Nang marinig ng kapitan ang kanyang pangalan, mabilis itong tumawag sa telepono at bigla na lang itong mukhang nag-alala. Sinabihan nito si Will na ipakita sa kanila kung saan niya eksaktong nakita ang yate. Sa kalagitnaan ng gabi, si Will at ang ilang opisyal ay umalis upang hanapin ito. Ngunit sa halip na magkaroon ng kasagutan sa kanyang problema, nilapitan sila ng isang estranghero na nagsasabing kilala niya si Will at makakatulong siya sa paghahanap sa kanyang pamilya dahilan para makaramdam siya ng kakaiba. Kinabahan si Will at agad na tumakbo, sumakay siya sa sasakyan ng pulis at mabilis na tumungo sa dilim habang umuugong ang mga sirena sa likuran niya. Ngunit hindi nagtagal ang habulan at na-corner siya ng mga pulis. Kinaladkad nila siya palabas sa kasinimulang bugbugin at nang tila wala ng pag-asa, biglang dumating si Martin mula sa kawalan, natalo niya ang mga kalaban at nailigtas ang kanyang anak. Nanginginig na nagtanong si Will sa kanyang ama kung nasaan ang kanyang ina at si Josh, walang maisagot si Martin ngunit sa huli kahit mabigat ang loob ay sinabi niya kay Will ang totoo. Isa siyang ahente ng CIA at naniniwala siyang may isang tao mula sa kanyang nakaraan ang muling lumitaw, at ngayon ang kanyang pamilya ang nagbabayad nito. Patuloy siyang humingi ng tawad at nangakong ibabalik niya ang lahat ng ligtas, pagkatapos ay nag-vibrate ang kanyang telepono. Isa itong tahimik na mensahe mula sa kanyang lihim na kausap sa CIA na humihiling ng isang lihim na pagpupulong. Kaunti lang ang ibinahagi ni Martin, pagkatapos ay dinala niya si Will sa isang ligtas na bahay, isang lugar na nilalayong maitago sila mula sa anumang darating.
Habang tumatagal, hiniling ni Martin kay Will na ihatid siya sa isang lugar kung saan naghihintay ang kanilang pinuno ng koponan na si Carrick. Ang hindi nila alam ay isang sniper na ang nakaposisyon, tahimik na inihahanda ang kanyang rifle. Pagdating nila doon ay sinabihan ni Martin si Will na manatili sa kanyang sasakyan, at bago lumabas ay huminto muna siya saka nagsalita. Sinabi niya sa anak kung gaano siya ka-proud sa kung sino na siya ngayon. Pagkatapos ay lumapit si Martin kay Carrick, ngunit nanatili ang pagdududa sa kanyang isipan kung may kinalaman ba si Carrick. Lumabas ang katotohanan, ipinaliwanag ni Martin na ang mga tao na pinagkunan nila ng briefcase ang dumukot sa kanyang pamilya. Binigyan lang nila siya ng 24 na oras para ibalik ito, dahil kung hindi ay ang kanyang asawa at mga anak ang magdurusa. Sa oras na yun ay nagbitaw si Carrick ng mas masamang balita na nawawala ang briefcase, ngayon si Martin ay naiwan na walang malinaw na solusyon at nawawala na ng oras. Habang naglalakad pabalik sa kotse si Martin, isang sniper ang pumutok at agad siyang bumagsak dahilan para matigilan si Will. Nawala ng malay ang kanyang ama kaya naman nagmadali siyang pumunta sa tabi nito habang umaagos ang mga luha sa kanyang mukha. Sa oras na yun ay nakakita ng isa pang pagkakataon ng sniper na si Gorman at tinutukan si Will. Buti na lang at sakto ang naging reaksyon niya. Kinuha niya ang baril ni Martin at ang cellphone nito saka tumakbo bago pa makalapit si Gorman. Determinado na malaman ang katotohanan, nakipag-ugnayan siya sa matandang kaibigan ng kanyang ama na si Diego at nagplanong makipagkita sa pamangkin ni Diego na si Lucia sa opisina nito. Pagdating ni Will sa opisina ay biglang pumasok ang mga ahente ni Carrick, at dito ay walang pag-aalinlangan na kinuha ni Lucia ang kutsilyo at inatake sila na nagbigay ng pagkakataon kay Will na lumaban sa mga umaatake. Mabilis na ipinaliwanag ni Will ang lahat. Ang pagdukot, ang pagkamatay ng kanyang ama, ang briefcase, at humingi ng tulong sa kanya sa paghahanap kay Diego. Tumungo sila sa apartment ni Diego kung saan nakita nila na bukas na ang gate sa harap. Doon ay naramdaman nila na may masama na nangyari, at pagpasok nila sa loob ay natagpuan nila ang katawan ni Diego na wala ng buhay. Pagkatapos ay nakarinig siya ng mahinang ingay mula sa kusina, nang silipin niya ito ay natigilan siya nang makita sina Carrick at Gorman at malaman ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang ama. Inamin ni Carrick na plano ng kanyang ama na ibalik ang briefcase sa kanilang mga kaaway na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Sa kalagitnaan ng kanilang usapan ay galit na pumasok si Lucia, pinagbabaril sila kung saan biglang sumiklab ang matinding laban. Tumakbo sina Will at Lucia habang patuloy na pinapaputukan, si Will ay nabaril sa balikat, sa kabila ng sakit ay nagpatuloy sila at nakatakas. Dinala siya ni Lucia sa isang nightclub at humingi ng tulong sa isang kaibigang may kasanayan sa medisina. Sa oras na yun ay tiningnan ni Lucia ang kanyang telepono nang makita niya ang isang litrato ni Martin, natigilan siya matapos kumpirmahin ni Will na patay na ang ama nito. Pagkatapos ay may isiniwalat siyang nakakagulat na bagay, si Martin ay ang ama ni Lucia, magkapatid sila sa ama ni Will. Sumakay ang dalawa ng tren papunta sa lokasyon kung saan dapat gaganapin ang palitan ng briefcase. Pinipilit pa ring tanggapin ni Will ang katotohanan na may lihim na buhay ang kanyang ama. Ipinaliwanag niya ang lahat kay Lucia na naintindihan naman nito. Pumayag siyang maghintay sa isang kalapit na nightclub, handang tumulong kung sakaling magkamali. Nagpaalam sila sa isa't isa at tuluyan ang umalis si Will. Sa lugar ng tagpuan, maingat niyang sinuyod ang paligid, biglang may isang lalaking mukhang kalmado na tumabi sa kanya at tahimik na sinabihan siyang umakto ng normal at sumunod. Inakay siya ng lalaki papunta sa isang kotse, at sumakay si Will kung saan biglang marahas na tumugon ng lalaki. Pinatulog niya si Will. Nang magising si Will ay nakatali siya sa isang upuan na paulit-ulit na sinusuntok. Iginiit niya na patay na ang kanyang ama, sinusubukang kumbinsihin sila na wala na siyang maibibigay. Pumasok ang pinuno ng grupo, na nabunyag na isa siyang undercover agent ng CIA na nagngangalang Zahar. Sa wakas ay lumabas na ang katotohanan, ang mahiwagang briefcase ay bahagi ng isang mas malaking operasyon na nilayon upang ilantad ang isang tiwaling opisyal ng CIA. Hindi si Martin ang kontrabida, nahuli lamang siya sa isang mas malalim na sabuatan. Hindi talaga sinusubukan ni Carrick na protektahan ang mga sekreto kundi sinusubukan niyang burahin ang mga ito at alisin ang sinumang maaaring magbunyag sa kanya. Pagkatapos ay ibinahagi ni Zahar ang isa pang katotohanan, buhay pa ang pamilya ni Will ngunit sila ay bihag nila. Ang kanilang kaligtasan ay nakasalalay sa kung ano ang magiging resulta ng lahat. Binigyan niya si Will ng isang misyon bago mangyari ang lihim na palitan ng briefcase. Kailangan munang ilabas ni Will si Carrick sa publiko. Kung hindi siya magtatagumpay ay ibibigay ni Zahar ang kanyang pamilya sa CIA. Pagkatapos ay pumunta siya sa nightclub kung nasaan si Lucia, nang magkita sila ay halatang nakahinga sila ng maluwag,
Sunod ay mabilis nilang sinimulang magplano kung paano nila madadala si Carrick sa publiko. Sa oras na yun, sa hindi inaasahang pagkakataon ay pumunta sa club ang hitman na si Gorman, agad siyang nakilala ng may-ari at ng kanyang mga kaibigan, at nagsimula ang isang matinding away. Si Gorman ay lubos na veterano ngunit kalaunan ay napabagsak nila siya gamit ang isang taser. Dinala nila siya sa silong at sinimulan ng isang malupit na interogasyon, humingi ng kasagutan si Will kung nasaan ang briefcase. Tinanong pa niya kung kailan ang magiging palitan, ngunit tumanggi si Gorman na magsalita. Dahil sa puot ay sinaktan siya ni Will at iniwan upang makatakas siya bilang bahagi ng plano upang matunto nila si Carrick. Nang papaalis na si Gorman ay tahimik na nakasunod sa kanya si Will at Lucia, maya-maya ay lumiko si Gorman sa isang makitid na eskinita kung saan niya nakita si Carrick, mabilis na umalis ang dalawa. Tumigil sila sa isang underground parking garage, dito ay sinabihan ni Will si Lucia na manatili sa kotse at tahimik na sumunod sa mga ito. Mula sa malayo ay pinanood niya si Carrick na nakikipagnegosasyon sa mga lalaki sa madilim na garahe. Sa oras na yun ay biglang nag-ulo ang lahat nang biglang pumasok si Zahir at ang kanyang mga tauhan. Sinigawan nila si Will na umatras at sumuko, ngunit sumigaw din si Will pabalik at nagtanong kung nasaan ang kanyang pamilya. Dahil sa ingay ay naalerto si Carrick, walang pag-aalinlangan na binaril niya ang mga lalaki dahilan para sumabog ang kaguluhan at nagpaputok ang mga agent sa lahat ng direksyon. Sa gitna ng kaguluhan ay kinuha ng Gorman ang briefcase at umalis doon, ngunit naabutan siya ni Will kung saan naganap ang matinding laban sa loob ng umaandar na kotse. Sa kalagitnaan nito ay isang ahente ng Mossad ang dumating at binaril si Gorman. Sa mismong sandaling iyon ay ibinangga ni Lucia ang kotse nito na agad na ikinamatay ni Gorman. Nang sandaling iyon ay sumigaw si Carrick at nilapitan ang briefcase na nakalapag sa sahig, pinaputokan niya si Will na agad na nagtago. Kinuha niya ang briefcase at mabilis na umalis, ngunit hindi sumuko ang magkapatid. Hinabol nila siya na sa huli ay namatay nang dumating si Zahar na agad siyang binaril. Iniligtas siya ni Zahar bilang pagtupad sa kanilang kasunduan. Pagkatapos ay agad siyang dinala ni Zahar sa kanyang pamilya. Nagtatapos ang pelikula ng dalawin nila si Lucia sa ospital, nagpapasalamat sa lahat ng kanyang ginawa para sa pamilya. Salamat sa panonood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!